Hello, good morning, good afternoon, good evening, o kung anong oras mo man pinapanood tong video na 'to, katropa. Welcome sa course. So, before we start, bigyan ko lang kayo ng quick insight kung ba't ko nga ba ginawa 'tong, guide na 'to. Okay, so most likely isa ka sa mga gusto na or nag-iisip magbenta ng digital products online, right? So, 'yan yung mga nakikita natin sa Facebook ads na nagbebenta ng mga templates, mga e-books, mga ganyan. Well, isa rin naman ako sa inyo before, tinry ko din 'yan. Kaso nung nandun na ako sa part kung saan ibebenta ko na yung mga ginawa kong products, yung mga pinagbibili ko sa ibang sellers na puwede ko daw i-resell, napansin ko sobrang dami na pala nagbebenta nun online sa mga, Rocket PH, ganyan, sa Etsy, sa Gumroad, 'yan, ang dami na. So, basically ang problema ko, hindi na ako makikita dun ng mga buyers since paulit-ulit nga yung mga binebentang mga templates dun, mga ganyan. So nag-isip ako ngayon ng ibang diskarte na hindi pa gano'n ka-saturated yung market. So dun ko nalaman 'to. Ano ba 'to? Ito yung, merch design. So basically ang merch design, um, gagawa ka din ng design mo. So it's a form of digital product din, pero ito kasi, physical. Not in a sense na ikaw mismo mag-aabot dun sa product mo sa mga buyers. So ito kasi physical in a sense kasi mahahawakan ng mga customer mo at saka masusuot nila o magagamit nila yung products na binebenta mo. So, digital siya kasi ikaw gagawin mo siya digitally, okey? So, bakit okey 'to? Ba't okey 'to kumpara din sa mga templates, ganyan? Kasi ito wala pa masyadong gumagawa, hindi siya gano'n kasikat, eh. Actually, wala pa akong nakikitang ads na nagsasabing, "Tulungan kita gumawa nito," ganyan. So so 'yun, so wala pa halos akong nakikita talaga na Pinoy yung gumagawa nito. So ano ba 'to, ito i-a-upload mo lang yung design mo sa mga international website. So sila ng bahala dun. So kunyari ito t-shirt, 'di ba? T-shirt design. So ang ginawa diyan, yung t-shirt design na yan, in-upload lang yan ng isang user. Ngayon 'pag in-add to cart ko yan, binili ko, lahat ng mga process behind that, ang mamomroblema na, ang gagawa na is yung mismong merchant na gumawa ng website na 'to. Okey? So ang pinaka-role natin sa kanila is magiging parang commission designer lang nila tayo. Okay. So, para siyang in a way, para siyang, dropshipping kaso ang problema naman sa dropshipping kasi, siyempre ikaw bahala sa marketing nun kasi yung website, gagawa ka ng website, 'di ba, para sarili mong online store. So, yung online store na 'yan wala namang pupunta dun ng mga tao kung hindi naman nila alam na, "Uy, meron ka palang store." So, ima-marketing mo yun. Tapos supplier, kasi siyempre bago ma-print 'tong mga design mo kailangan mong may supplier ka. Eh, si supplier naman hindi naman nagpi-print ng paisa-isa lang. So, it may take time kasi nga kailangan mga 10 orders muna bago mag-start ng production yung mga supplier. Kasi supplier siyempre kailangan babayaran mo muna yon bago nila i-ship sa customer mo. So, actually kumbaga papaluwal ka muna ng pera sa kanila bago ka magka-income. Dito hindi mo na kailangan nun. Tapos 'pag meron sa dropshipping 'pag merong problema sa say nag-refund, so paano problema mo pa 'yun, kukunin mo ulit yung item tapos i-re-refund mo yung pera. So ang dami pang pasikot-sikot. So dito hindi mo na kailangang isipin 'yun, ang kailangan lang talaga natin is mag-design, the rest marketing, shipping, inventory, refunds, lahat supplier, sila ng bahala. Upload lang tayo ng design and that's it. Say for example this week nag-upload ako 10 design. Tapos next week wala ako sa mood, ayoko pa na mag-work, siguro enjoyin ko muna yung kinita ko. Okey lang yun kasi may 10 na akong in-upload, so yung 10 na yun, patuloy lang yung nagbebenta sa loob ng website. Tapos ikaw, chill-chill ka lang, ta's next week kung gusto mo ulit mag-design ng panibago siyempre for more income, upload ka ulit. So ngayon, may problema pa ako bukod dun, siyempre sabi ko, "Okey 'to, puwedeng pagkakitaan." Kaso hindi naman ako expert designer, hindi ako magaling mag-Photoshop, wala akong alam sa Illustrator, mga ganyan. Siyempre naisip ko international website na 'to, malamang sa malamang yung mga nag-a-upload dito is mga, expert na, 'di ba? So yun kasi yung iniisip natin lahat. Well, ang masaya diyan, na-figure out ko na puwede naman akong mag-design gamit si AI at Canva, okey? So AI pang-generate ko ng image, si Canva naman yung pang-improve ko ng design. So yun yung ituturo ko ngayon sa inyo sa, video na 'to, okey? So start na tayo. So first, punta lang kayo kay Gemini. So Gemini, type niyo lang sa Google Gemini. Yan, lalabas yan. So si Gemini is an AI na ginawa ni Google. So once nandito ka na, hindi pa yan automatic mag-generate ng image. So punta ka muna sa tools, then create image. Yan. So pag lumabas na yan, siyang Sinano Banana. So dito ka na magagawa ng image. So paano? Mag-start ka, sabihin mo, yada, yada, yada. Hindi ka naman, meron ka ng design na nasa isip, di ba? Pero mahirap yun kung i-explain mo lahat ng details kay Nano Banana. So, ang technique, punta ka muna sa mga image website. So, isa sa favorite ko is yung Pinterest. Pinterest.
Pero marami pa akong in-include dito, bukod dito sa Pinterest, may mga in-include ako sa guide na iba pang option kung may mga gusto kung meron kayo, kung di niyo mahanap yung gusto niyo dito sa Pinterest, meron pang ibang option, ibang website. So, nasa guide yun. So, once na nandito ka na, hanap ka lang ng inspiration mo, no, feeling mo okay ito sa akin. So, pwede ka rin mag-search. So, for example, meron ka ng design, naisip, kunyari, dragon. Type mo lang ngayon dyan, dragon. Pero this time, general muna tayo. Graphic t-shirt. Ayan. Graphic t-shirt. Graphic tees. Yan. Alright. So, pag kinlik mo yan, lalabas tong mga to. So, ang technique guys, huwag kayong pipili ng mga may nakasuot sa tao. Yung mga ganyan, yung may markup. Kasi mahirapan si Nano Banana ng gawin yan. O kung mag-generate man siya, may mga tao ganyan. So, pag pinrint yan, kasama yung mga tao. So, ito. So, yan, hanap kayo mga ganyan. No? Simple lang. Nasa flat pa sila. So, ito, gamitin nating sample. So, yan. It's dinosaur. So, gawin mo lang, more actions, then download. Okay? So, pag na-download mo na yan, mapupunta yan sa computer mo or kung naka-mobile ka, sa phone. Sa phone na yan. So, balik na tayo ngayon. So, na-save na natin tong image na to. Balik ko ngayon kay Google, kay Gemini, Nano Banana. Upload mo ngayon yung dinownload nating image. So, ito siya. Ayan, upload. So, alam na natin, di ba? So, gusto ko kopyahin tong ganitong design, pero hindi pwedeng yan mismo yung i-upload ko sa merchant. Kasi syempre, may gumawa nitong design na to. So, kukopyahin lang natin kung paano niya yung ginawa. Punta kayo ngayon dito. Tapos, ipo-prompt natin si Gemini. Gagayahin niya to, pero iba na yung naka-drawing. So, can you make the dinosaur? So, can you change? Can you change the dinosaur into a zombie? Yan, try natin zombie. Following the same design. Yan, command mo lang siya. Yan, so medyo matagal yan mag-generate. So, while naghihintay tayo dyan, punta ka na kay Canva. Canva. Alright. So, ito si Canva. Yan. So, ngayon, gagawa na tayo ng design. So, create ka na muna. Click create. So, custom size tayo lagi. Tapos, sa t-shirt, ang recommended is 1,500 by 1995. Tapos, yan, naka-pixel naman lagi yan. Just make sure pixel to. Then, create design. So, ito na yung blank canvas natin. Yung image na dinownload natin kanina, i-upload mo natin ngayon kay Canva. So, kunin nyo yung download. Tapos, i-drag nyo lang yun dyan. Kung saan na mag-upload. Hindi pala. Ayan. So, ito yun. Ayan. So, nag-upload na siya. Sorry, hindi pa pala yan. So, yan kasi yung original design. So, ang gagawin natin, kukunin na natin ngayon kay Nano Banana. Ayan. Can you make me a zombie following the same design? Ayan na. So, generate na ni Nano Banana. Pinalitan niya na yung zombie, yung dinosaur na nandito sa original image, ginawa na niyang zombie. Pero same sila ng pagkakagawa. Almost. Okay, di ba? So, save na natin tong image na ginawa ni Nano Banana. Ayan. So, nandito na siya ngayon sa computer natin. Yun na yung i-upload natin ngayon um, kay Canva. Okay. Upload. Ayan. So, may image ka na. So, ngayon, dadagdagan na natin siya ng text. Ayan. So, ngayon, malapit na yung Christmas season, Halloween. So, ayan, kaya naisip ko zombie. Pwede na natin maglagay ng text. Text tayo, text box. Happy Halloween. Happy Halloween. Medyo maliit. So, drag nyo lang. Lagay nyo sa space na walang graphics. Mali spelling ko ng Halloween. Ayan, Halloween. Double L. Tapos palitan nyo lang ng font. Font. Ito. Pwede ba? Hindi. Sige. Ayan, mas okay. Mas bagay siya sa theme ng design natin. Ayan. Tapos, pag okay ka na sa design, kunyari okay na sa panlasa ngayon, click mo lang share, download, tapos make sure na laging naka-transparent background. Tapos itaasan lang natin to para stable tayo, na maganda yung image, resolution. Kahit mga yan, gitna.
So, hit download. Okay. So, pagka-download mo na yan, ito na itsura niya. Oops, naiwan yung background niya sa likod. Ayan. Kasi may nakalimutan tayong step. So, sa pagka-paste niya yan, click niyo yung erase, background remover, automatic na si Canva niyan. Ayan. Tapos, same lang. Download niyo ulit. Download. Transparent background, download. Ayan. Okay, check natin. Ayan, so wala nang background. So, yun na. Ang mapiprint na lang is yan. Ang reason kung ba't wala background, kasi pag nag-iba yung kulay ng t-shirt na pagpiprintan ng merchandise, syempre, kung may background na kulay yan, may iwan yung kulay na yan. So, as much as possible, transparent talaga. Alright, so ngayon, upload na natin tong design na ginawa natin sa merchant. Okay? So, pagdating nyo dito, click nyo lang account, tapos, load art, and then, click nyo to, or pwede namang i-drag nyo na lang din dyan yung art na ginawa nyo. So, yan. Ito, may background yan. So, it's tayo sa walang background. Click open. Wait nyo lang mag-upload. Kasi ang next step niya naman is maglalagay na tayo ng, i-customize natin sila sa mga products. So, usually lang naman i-resize lang natin yan. Tapos kung, so yun yung na-upload natin, na-design na yan. So, ito yung itsura niya kapag nasa t-shirt. So, pwede nyo tanggalin dito. Say, for example, ayaw nyo siyang i-print sa mga pambatang t-shirt. Sa hoodie na pambata. Sa long sleeves, ayaw niya. Yan. So, yan, pwede nyo i-select yan dito. Pero sila customers, sa colors, meron na silang option yan sa mismong site. So, okay lang yan. Pwede nyo ding i-disable kung ano yung ayaw nyo mag-print. Kung ayaw nyo sa black kasi hindi makikita yung text. So, pwede nyo disable dito. Okay? So, dito din yung ibang merchant. So, pwede sa shorts, sa mga pins, telephone case, yan. So, pagka ganyan, ginagawa ko na resize ko yan para mas kita yung design sa mga case. Yan. Tapos, sa next video natin, papakita ko sa inyo paano maglagay ng title, main tag, tsaka yung description. Importante yan. So, in-explain ko din yan sa guide kung bakit yan importante. Alright? So, see you sa next video, guys. Salamat.